He loves us. Do you love Him? What kind of love are you going to offer Him now? We love Him because He first loved us. The quality of love He gave to us is unsurpassed. Now, what kind of love are you going to display and are you going to offer to the one whose quality of love is never seen by humanity before? Ano ang klaseng pag-ibig ngayon ang ating ibubuhos sapagkat tayo na ngayon ang muling nagmamahal sa Kanya? Pag-ibig ang nagdala sa atin dito. Anong klaseng pag-ibig ang nagdala sa iyo dito? Sigurado ko hindi pag-ibig ng laman. Sigurado ko hindi pag-ibig ng salapi. Sigurado ko hindi pag-ibig ng kaibigan. Sigurado ko, mga kapatid, na hindi pag-ibig na pansamantala. Sigurado ko, pag-ibig na hindi mababaw. Sigurado ko, hindi pag-ibig na pangtagaraw lang. Pag dumating ng tagulan, nawawala na ang kanyang pag-ibig. Ano ang dala ninyong pag-ibig para sa Kanya ngayon? Handang? 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 Handang mamatay. Baka naman, ang mahirap dyan, baka naman, tulad nung isang taong nakakita siya ng pagkaganda-gandang babae. Lumalakad. Nasa likod siya. Wow! Parang Miss Universe. Hinabol niya. Inawitan pa niya. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Bigla man namang lumingon yung babae. Paglingon, mga kapatid, ang pangit-pangit. Alam niyo, biglang nagbago yung awit niya. Bigla ba namang ang awit niya nagbago, pagkaganda ka pa ng awit niya, no? Dahil sa iyo, nais kong mabuhay. Nung lumingon ng mabuhay, pagkapangit-pangit, mga kapatid. Anong sinabi niya? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Ang dali namang magbago ng pag-ibig na yun. Paglingon pa lang, pag-ibig niya, bago na yung awit niya. Kayo, mga kapatid, ang kagandahan lang ba ng paglilingkod ang inyong nakikita? Baka dahil sa kagandahan nang ipinakikita ng Ama sa iyo, anak, mahal kita. Anak, pagpapalain kita. Anak, pagagalingin kita. Anak, poprotektahan kita. Kahit ano pang mangyari, anak, mahal kita. Kaya ang sinabi mo naman sa kanya, inawitan mo naman siyang, dahil sa iyo, nais kong mabuhay. Pero nang pumangit na ang buhay mo nang dahil sa paglilingkod, mga kapatid, may persecution na, may lahat na, nandoon na, gusto ko lang mamatay ang dahil sa iyo. Sa paglilingkod natin,
Pagka ang ating pag-ibig na naipunla ay katulad ng pag-ibig ng ating amang nakalarawan doon sa Kalbaryo, pumangit man ang buhay natin o gumanda ng dahil sa ating pagsusunod sa Kanya, ang awit natin ay pareho pa rin. Woo! Ang awit natin ay pareho pa rin. Dahil sa iyo, nais ko pa rin mabuhay. Pag tayo ay sinubukan, kapag subukan para mapatunayan ang mga puso natin ay tunay, ang awit natin ay hindi nagbabago. You know, I am saying this because I am your model. He brought me to Tamayong. And I was there for 5 years. And the Father was with me all throughout those years. The persecutions I suffered during the day are unexplainable. They are beyond the human capacity to endure. I just wonder why I'm still here, because the Father gave me the strength to endure. It was Him who gave me the strength. So, my day life is so fangit. People mock me, including little children. I had no respect at all, and there was no shiver of dignity left in my being. Lahat. Open ako. I am an open game for everyone, my brothers and sisters. But during the night, miracles, visions, audible voice. At night, when the sun is down on the west, my night becomes beautiful because miracles I have never experienced in my life, I begin to see. Spiritual experiences like hearing audible voice from the Father Almighty saying, I love you. I never experienced that before. Miracles after miracles. It's beautiful, as if the night should never end because of the beauty of it. In all throughout those years, the Father revealed to me His unending love. And then during the day, my day would not go without any fire. Apoy na naman, pagkakinagabihan, ang ganda na naman. Masarap maglingkod sa Ama. Sa kalagitnaan ng mga panahong ganon. Nagpapahiwatig ang Ama ng kanyang napakalaking pag-ibig sa kanyang anak at nandoon ako ng mga sandaling yon. I was there all those times and I heard always the voice of the Father. So, the persecution, hardships, tribulations, and trials and anguish of the day are compensated by the blessings of miracles, visions, audible voices during the night. Yes. So, everything was in a balance. I would be revived during our nightly devotions and nightly manifestations of the Father's love towards me by producing those miracles, telling me that those signs are He was with me, that He will bless me, that He will protect me, that I have nothing to worry about, because He always tells me that He loves me. That's why I also love that song. Don't send down angels to guide me day and night, and don't leave this heavy load that would break my burdens light. I don't want to see a miracle of your power and might,
but I just want to know that you still love me, Lord. During the day, as if the Lord has left you. During the day, as if the Lord was not there. Because the unstoppable persecution sometimes makes you wonder, my God, are you still there? Don't you see what's happening to me? Don't you take pity on what's happening to me? And I felt the same feeling that the begotten Son of God on that cross exclaimed when he said, Father, Father, why hast thou forsaken me? I had those same feelings during the day of my sojourn in that mountain for 5 years. Kasi yung araw talagang matindi, mga kapatid. Sometimes during the night, all of this miracle of blessings come to me. I wish there was no more day. Ang sarap ng gabi na ganun ang lahat ng tinatanggap mo. Puro sinasabi ng Ama sa iyo, I love you, my son. Then miracles, lahat. Nananalangin ka, sana hindi na matatapos ang gabing ito. Sana hindi na mag-umaga. Ayun, lumilitaw pa rin ang araw. Eto na naman. Tamang-tama, mga kapatid, yung mga persecutors, 4:30 pa, nandoon na. Napakaaga nila. Naririnig ko na kanilang sasakyan. Naku, yung kaba na naman ng puso natin. Kumakalabog na naman. Spiritual battle na naman ito. Para kung umakit sa Mount Tapo araw-araw. Ano kaya na naman ang mangyayari sa araw na ito? Oh my God. Ang isang araw ay parang isang taon para sa akin. Para kung nagpapasa na napakabigat na krus. Krus nga. He that followeth after me, let him carry his cross and follow me daily. So I followed him daily, my brothers and sisters. 5 years, that was my experience. 5 years of telling me during the night, occasions of devotions, prayers, and fellowships, how the Father loved His Son, how the Father protected and blessed me. And during the day, the devil will be there telling me how I hate you, how I will burn you, how I will weaken you, how I will show to you that you cannot endure these hardships. You will give up. As if I was hearing him tell Job, next, trials, all the cattle died and were, stolen by the enemy. One servant came to Job and say, I am the only ones left, Job. Your enemies came and stole all of your cows and slain all of your servants. I am the only ones left to tell you the bad news. The next following morning, here comes another one. Number 2, bad news again. But Job was never that kind of a servant of God whose love is very, very fickle. Whose love can change just in a moment. Dahil sa iyo, nais kong mabuhay. Nang mamatay ng dahil sa iyo. Never, never. In times of His blessings, in times of His trials, unbearable, in human terms, Job stayed the steady course of his faith by saying, God has given, God has taken away. Praise be to the name of God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Father, praise the Father, praise the Father.